Good, amazing morning sa lahat ng mga team MVP Eagles Rising Leaders. O, 'di ba? Again, sabi nga ni Mentor Michael, no, I graduated from Ateneo Dinaga. So my name is L'Oreal Trinidad, but you can call me for short. A lot of people hindi po mabigkas ng maayos yung aking pangalan. Yung iba ang tawag sa akin Lorelai, Lorelie. Oh, 'di ba? Hindi nila alam. So, na lang para hindi kayo mahirapan, guys. Na lang for short. So, ayan. Ako po ay galing Bicol. Meron ba ditong Bicolano? Or lahat taga Batangas tong mga to, meds? From Bicol. So, the whole years of my educational years, nasa Bicol talaga ako. Napunta ako ng Manila nung graduate lang ako. But since I graduated at napunta ako ng Manila, never na akong nakaalis sa Manila. So, I've been in the corporate world for I think 17, 18 years. So, ang tagal, sobrang tagal, 'di ba? Kaya kung ikaw part ka ni I Am Worldwide tapos hindi ka pa matagal sa employment, congratulations. Kung ikaw naman ay matagal nang nasa employment pero ngayon nasa I Am Worldwide ka na, congratulations din sa sarili mo. So, meron ba ditong still currently employed or nagtatrabaho pa or tumagal din sa employment bago nakita si I Am Worldwide? If you are, type I am on the chat. Para naman alam ko or may makaka-relate sa akin. Wait lang, papasok ko lang yung Zoom, yung phone ko kasi hindi ko makita yung chat eh. Ito yung dilemma kapag isang device lang yung nakakonect. Para makita natin yung nag-chat-chat, nagko-comment on the chat. Type lang po kayo dyan. So, wait lang, connect ko lang yung mobile ko. Sana hindi ma-disconnect yung internet. Loading, loading. Recording in progress. In progress. In progress. In progress. Disconnect audio. Ayun. So, tingnan natin yung mga nag-chat-chat. So, kung ikaw ay kagaya ko din na nanggaling sa employment ng matagal or still nasa employment, congratulations pa din kung kayo po ay part na ni I Am Worldwide. So, ako po, ang background ko is more on computer studies. Yun po yung pinag-aralan ko, information management. And yung napuntahan kong work, somehow related sa background ko sa school, pero only 10% ng pinag-aralan ko ang na-apply ko sa mga pinagtrabahuhan ko. So, I've worked with big companies like Globe, PLDT, TPG Telecom. It's an Australian company. So, yan yung pinakamatagal na corporate employment ko. No? I think 10 years ako dyan. Nag-work din ako sa Unilever. Recrease Marketing is a Unilever subsidiary as a development manager. And I also serve as a kids admin sa Victory. So, kung kayo po ay familiar sa Victory Church, naging admin staff din po ako dyan. So, mapapansin nyo, no, ang tagal ko sa corporate world. Pero bakit ako nasa Ayong Worldwide? Bakit ako nag-decide na gawing full-time etong negosyong ito? So, eto yung life ko before. Before kong nakita si I Am Worldwide, ako po ay mahilig mag-travel, no? Ang mahilig basta yung parang ini-enjoy ko lang yung life ko. Until hindi ko namamalayan, lumilipas pala yung panahon and ganun lang, naging cycle yung buhay ko na work, ipon, travel, repeat. Oh, meron bang nakaka-relate dyan? Na for the past 17 years, yan po yung naging cycle ng life ko. So, hindi naman, ano siya, hindi naman ako, unlike other people, no, na tinotodo si I am, I did not come from a poor family, pero hindi rin po kami mayaman. Sakto lang. Sakto lang 'no. So, nung ako ay nasa employment, akala ko sapat na siya. Akala ko enough na 'yun na may trabaho ka, nakakapag-ipon ka, nakaka-travel ka, 'di ba, nabubuhay mo yung sarili mo at paulit-ulit yung cycle na gayon, gano'n. Akala ko enough na 'yun until pandemic happened. So, I believe lahat tayo 'no, tinamaan, naapektuhan in one way or another ng pandemic. So, when pandemic came, dito ko na-realize na wala palang tinatawag na job security. A lot of people nawalan ng work. A lot of people hindi lang nagka-problem sa health, pati na din sa finances. Maraming mga negosyo din na nagsara. So, ako po, hindi po ako, before the pandemic, I was working at Victory.
So, I'm a kids admin staff ng Victory sa Metro Manila, Victory Pioneer or Victory Estancia, if you're familiar. So, nag-work ako as a kids admin staff na I thought hindi sila maapektuhan ng pandemic. I thought hindi naman gano'n tatagal yung pandemic. So, never ko talagang in-expect, lahat naman tayo siguro nagulat 'no, sa pandemic. Wala namang nakapaghanda nung pandemic. So, lo and behold, even the church has been greatly affected ng pandemic. It came to a point na naging overstaff na yung church namin. We came from abundance 'no, sobrang prosperous ng church before the pandemic, but when pandemic came, unti-unti pong naapektuhan hindi lang yung funds ng church, even yung mga tao na sa church. So, alam naman natin na kapag church it's a non-government organization, so meaning yung funds nila nanggagaling sa mga members or congregation. So, kung yung mga members or congregation are greatly affected ng pandemic, 'di ba, nawalan ng work, mga negosyong nagsara, nalugi, 'di ba? So, ibig sabihin affected din yung funds ng church. So, parang nangyari na naging overstaff yung, church that time. And since everything is online na, 'di ba? So, maraming staff na hindi na ma-maximize until it came to a point na the church has decided na, gave us an opportunity to go out of the ministry. So, binigyan kami ng option if we wanna go out or stay, pero we cannot expect the same salary or compensation that, we can get during the time na wala pang pandemic. So, ako nung una, na-question ko si God about it. Sabi ko, "Lord, bakit gano'n? Dinala mo ako dito, akala ko eto na yung something that I can spend the rest of my life with." Kasi ang sarap mag-work sa church. Coming from a corporate or corporate background, 'no, yung mga malalaking kumpanyang pinagtrabahuhan ko, yes, maganda yung trabaho, maganda yung posisyon, maganda yung income, pero isa sa mga, hindi naman downside, challenge working in the corporate world is ang toxic ng work. Kumbaga before ka ma-promote to the next level, pati yung stress level mo napo-promote din, 'di ba? At hindi lang yun, you are surrounded by people na hindi lahat may relationship kay God. So, mo na yung toxicity ng work, you're also dealing with the different kinds of personality na hindi basta-basta, 'di ba? So, ise-stretch talaga yung character mo, yung faith mo, and at the same time yung personality mo. So, kaya nung na-experience kong mag-work sa church, sabi ko, "Ay, eto na 'to, ang sarap mag-work sa church kasi lahat ng mga kasama mo Kristiyano, 'di ba, mababait." Tapos well provided naman kayo ng church. Pero yun nga, nangyari yung pandemic. So, akala ko, "Lord, bakit gano'n? Ba't gano'n, biglang gano'n?" Pero yun pala, sabi nga nila ano, sometimes yung akala natin, something na that could lead to distraction, yung pala yung purpose ni Lord to lead us or to redirect us to another, platform kung saan niya tayo mas magagamit ng maayos. So, during pandemic, 'di ba, nag-pray ako. Sabi ko, "Lord, kung aalis ako dito sa employment or kung aalis ako sa church as a kids admin," sabi ko, "If you're gonna bring me to another platform or opportunity, I pray," eto yung tatlong bagay na dinil ko kay God. I prayed na dapat surrounded siya by godly people. Kasi yun nga, na-experience ko ng mag-work sa environment na hindi godly yung mga tao, hindi siya madali. And I experienced working sa environment na may Jesus yung mga tao, mas masaya. No, though there are times na challenging, okay lang. Kasi, alam mo yun, iba-iba yung feeling talaga kapag may Diyos yung mga taong kasama mo. Pangalawa, it has an opportunity to help other people. Kasi puwede ka namang maging successful in other things, eh. Pero ang tanong, yung success ba makukuha mo by helping other people or dahil nag-take advantage ka sa ibang tao? Like for example, 'pag nasa corporate world ka, 'di ba, para ma-promote ka to the next level, either may mag-resign or merong matanggal. Ay yun nga, mag-resign or nalamangan mo yung ibang tao kaya ka na-promote. 'Di ba? Or kung magnenegosyo ka naman, na-experience ko din kasing mag-try ng, yung mga maliliit na business. Na-try kong anong tawag dun, yung parang reselling ng
organic food. Yun yung pinagkaabalahan ko during pandemic before ko nakita si I Am Worldwide. I was trying to source out organic food like honey, mga gano'n during pandemic. Kaya lang na-realize ko na like for example, nagbenta ako ng honey. 'Pag binenta ko siya, siyempre tutubuan ko kung gusto kong kumita. Yung gusto na bumili sa akin para kumita din siya, tutubuan niya rin. So, kumbaga paliit ng paliit yung kita niya. Habang dumadami yung magiging reseller mo. So sabi ko, gusto ko yung opportunity, yung hindi dahil pinagkakitaan mo lang yung ibang tao. Yung opportunity na pwede ka talaga makatulong sa ibang tao. And lastly, isa sa dinil ko kay God is, it should have a chance or means to travel the world. So yun yung tatlong bagay na dinil ko kay God. Sabi ko, Lord, kung dadalhin mo man ako sa another opportunity apart from church, no? Apart from serving in the ministry, gusto ko surrounded pa rin ako ng godly people, may opportunity to help others, and a chance and means to travel the world. So, while praying, few days after, nakita ko 'to sa Facebook. Nagso-scroll ako, 'no, and then nakita ko 'tong, post na 'to, "How to be an online seller." Kasi remember during pandemic, I was trying to put up an organic shop, yung ngang honey na sino-source out ko from saan ba yun? Mountain Province pa ata yun. So, hindi ko alam kung paano ko siya ilalagay online kasi wala naman ako idea sa pagbe-business eh. So, naghahanap ako ng way kung paano ko ma-improve yung sinimulan kong maliit na business. So, eto yung nakita ko. Akala ko tuturuan ako kung paano ilalagay sa online platform yung negosyong ginagawa ko. Yung link po na yan, yung announcement na yan on my Facebook post was posted by Mentor Eds and Mentor Richard. So, sila po yung upline ko sa I Am Worldwide. So, sila yung nag-share niyan. So, saan ko sila nakilala? Hindi ko po sila kilala personally that time. They're just part of my Facebook friends kasi yung mga anak nila umatan ng kids church. So, may mga activities kami sa kids church before na kailangan i-add mo yung mga parents. Kaya po sila nasa Facebook friends ko. So, lo and behold, nakita ko yung post, umattend ako. Without me knowing na yung post pala na yan is the first MVP All-Stars Sizzle during pandemic. So, ang MVP All-Stars po, yan yung sub-team or bagong grupo na create ni Mentor Pitch during pandemic. O, kaya kung kayo itong mga rising eagles ascend, no? Parang ganun kayo nung pandemic. Bagong group na kini-create ni Mentor Pitch. So, nagulat ako. Sabi ko, ako to start up an online business, pero bakit ganito? Event siya. So, ibig sabihin, may IBP, may awarding, and then may sharing. So, never kong in-expect na matatapos ko yung event na yun. Kasi 5 hours po yung event na yun. Online na ako, never akong tumagal sa internet or sa video, manood ng video ng ganun katagal. Pero ano yung nagpa-stay sa'kin, kaya very important yung mga sizzle event 'no, mentors, offline or online man 'yan. Kasi hindi mo alam kung sino pala yung mata-top mo diyan, 'di ba? Wala po akong background sa ganitong negosyo. Negative ako sa network marketing. Kasi ano yung background ko, corporate world ng matagal. And also introvert din po ako, hindi ako people person. Introvert ako, nasanay ako na ang trabaho ko, ang kaharap ko lang computer. So, kaya never ako nag-join into any network marketing company. Skeptic ako when it comes to networking. Kahit nga yung magpa-member para gumamit ng product, no. Hindi ako nagpapa-member. Bumibili lang ako, pero hindi ako magpapa-member kasi alam ko, ay, networking, recruit, ganyan-ganyan. So, yun na naka-attend ako ng MVP All-Stars event. First few minutes, sabi ko, ay, networking. Parang iba to. Parang mali ata yung pinasukan kong link. Ayun. Pero, bumungad sa akin yung company pinakilala, I Am Worldwide. Sabi ko, bakit kaya I Am yung gamit niya? Bakit si Lord yung ginagamit nila? So, siyempre coming from church, kilala natin si Lord, 'di ba? Alam mo kung sino si Lord. Sabi ko, bakit kaya si Lord? And then habang nag-a-IBP, dun ko nakita yung barley. Sabi ko, may barley pala na nakakatulong sa maraming tao. Hindi ko alam, first time ko makita yung barley, Hindi rin ako mahilig uminom ng mga supplement, mga organic. So, dun ko unang nakita si barley. And ang isa pa na na-amaze ako is yung mga iba't ibang klaseng tao na natulungan ng produktong ito.
Kasi ako marami akong kakilala na may mga iba't ibang karamdaman, pero wala akong kilala na organic supplement sapat na sa kanila. Most ng mga kakilala ko is nakadepende sa gamot. Papa-hospital, 'di ba, or may mga maintenance na gamot. So 'yan yung mga nakita ko dun sa All-Star Sizzle event and, sabi ko, "Ay ang ganda nito, ang ganda ng product, ang ganda ng company, yung vision and mission ng company, ang ganda ng produkto, nakakatulong sa marami." 'Di ba? And at the same time, nakita ko dun sa event na yun ang invited speaker nila si Mentor Poy. So dito ako naka-relate. Simula kay Mentor Poy, tsaka kay Mentor Peach. Si Mentor Poy kasi, ano yung background niya, BPO employee. So ako din nanggaling ako sa BPO, 'di ba? Sabi ko eto si Mentor Poy 'di ba ano na siya I think trainer or quality something something. Pero ginive up niya 'yun, ginawa niya si IAM. Tapos during this MVP All-Star Sizzle event kasi parang may pa-game sila. 'Di ba ang haba niya, first 2 hours sabi ko, "Ay tagal pa kaya nito gusto ko nang umalis sa Zoom." Pero sabi ko, may pa-games kasi dun sa ano, sa Sizzle event na yun, may pa-games dun na kapag sinagutan mo, puwede kang manalo ng cash prize ₱500. Sabi ko, "Lord, sige magsi-stay pa ako ng few hours kapag nanalo ako dito sa game na 'to." Nakakatawa kasi yung game is about dun sa sharing ni Mentor Poy. Pero before itanong yung game, may na-type ko na yung sagot dun sa Zoom chat box kasi nagno-notes ako habang nagse-share si Mentor Poy. Wala lang, hindi for some reason, hindi ko alam kung bakit ako nagno-notes. Isa sa mga take away ko dun sa sharing niya is faith, Faith. So, tinype ko yun sa chat box without me knowing na yun yung tanong dun sa question ng game. Kaya nung tinanong yung question ng game, in-enter ko lang. O, 'di ba? So, nanalo ako dun ng ₱500 ata sa pa-game na yun. So, sabi ko, "Ay, sige mag-stay pa tayo." Sabi ni Lord, mag-stay daw tayo, pinanalo niya ako. So, nag-stay pa ako. Until si Mentor Pitch na yung nag-share. Nung si Mentor Pitch na yung nag-share, yun na yun, nasagot na lahat ng tanong ko, 'di ba? May dinila ko kasi nakita ko dun sa shinare ni Mentor Pitch yung journey niya from an introvert, 'di ba, na bago yung buhay niya, nakapag-build siya kahit mahiyain siya, nakapag-travel siya around the world. Eh, yun yung gusto ko, eh. Yun yung gusto ko rin na ma-achieve. So, yung tatlong bagay na dinidil ko kay God habang ako ay nagpe-pray before kong nakita si I Am, lahat yun na-answer. 'Di ba, number one, surrounded siya ng godly people. Pangalan pa lang, I Am Worldwide. 'Di ba, yung owners, 'di ba, malalim yung relationship kay God. And yung community, hindi lang para kumita, no, but to lead us closer to God. Pangalawa, it has an opportunity to help others. 'Di ba, hindi lang sa health, pati na din sa wealth. Oh, walang gano'n sa labas. Sa labas, ano ka lang, gumaling ka lang, kailangan mong galingan, 'no, para kumita yung kumpanya, 'di ba? Dito hindi, kailangan mong galingan para mas marami kang taong matulungan, 'di ba? At the same time, 'pag nakakatulong ka sa maraming tao, ikaw din ang aangat, 'di ba? Yung success mo nakadepende sa taong mga natutulungan mo. And lastly, may chance and means to travel the world. O 'di ba, ngayon nga 'di ba may pa-Hong Kong incentive, yun yung nakakatuwa, eh. Kasi ako nung nasa corporate world ako nakakapag-travel naman ako, pero out of my own pocket. Kumbaga mag-iipon ka several months, gagastusin mo ng few weeks, 'pag naubos na yung pera, ipon uli. Parang gano'n yung cycle. Dito sa I Am Worldwide, habang tinatrabaho mo yung negosyo, hindi mo namamalayan nakaka-hit ka na pala ng mga incentive. So, yan din yung excited akong ma-achieve one day, oh, 'di ba? So, tatlong bagay yung na-check. Kaya nung nakita ko si I Am Worldwide, kahit wala akong background sa ganitong business, kahit hindi ko alam kung paano siya gagawin, kahit ang dami kong doubts in my mind, nung nasagot 'tong tatlong bagay na 'to, hindi ako nagdalawang isip mag-join. Kahit hindi ko pa natitikman ang barley. Wala akong idea sa barley. Nasagot lang yung tatlong bagay and ito yung last na sinabi kasi ni Mentor Pitch dun sa ano, eh, sa sharing niya. Sabi niya, "If somebody offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later." So eto lang din yung pinanghawakan ko apart dun sa Bible verse na Jeremiah 29:11 kasi few days before ako naka-attend ng Cecil event, isa yun sa mga word na ini-speak sa'kin ni Lord, yung Jeremiah 29. So, parang nagko-connect-connect lahat ng mga bagay. Kaya at peace yung heart ko nung nag-decide akong maging part ni I Am Worldwide. So, nag-yes din lang ako. And then, yun na yun, yun yung dun nag-start yung aking
journey sa I Am Worldwide. So, ang tip ko sa mga bago na nandito rin sa Zoom meeting natin ngayon, no? Kasi sabi ko nga kay mentor Mike few days ago, no? Sabi ko, Mens, ano kayang share ko? Wala naman akong results. Pero, na-realize ko, being part ni I Am Worldwide or staying in I Am Worldwide until this time is already a result. Kasi nung nag-start po ako, ang dami kong kasabay. Promise, sobrang dami, pero lahat sila wala na. Isa na lang ako sa mga natitira like sa grupo namin 'no, isa na lang ako na lang ang natitira na nandito at patuloy na lumalaban. So, I think it's already one big result 'no, para bakit kaya, paano ko kaya nagawa, bakit nandito pa rin ako sa I Am Worldwide kahit wala pa tayong tangible result. So, eto lang yung tip ko sa mga bago 'no, nandito sa Zoom. Pero before ako mag-proceed, gusto ko lang malaman yung mga, ay grabe 16 na pala tayo. Dito sa 16 participants, can you type sa chat box kung ikaw po ay meron ng direct? Meron ka ng kasama na direct, na refer, na sponsor. Type, type nyo kung ilan na yung na-direct mo. Yung sarili mong direct ka, hindi lang downline. Type 1 kung isa, type 2 kung dalawa. Kung wala pa, type 0, wag kang mahiya. Gusto ko lang malaman kung sino yung mga meron na, naging mover na, may mga direct na. 12 si Mentor Remy, ayan, congratulations and thank you for joining, Tita Remy, sa Zoom. 22, ay grabe naman si Mentor Maria, 22. Mentor Tess, 1. Sino pa? How about yung iba? Puro mga dynamo to ah. Asan yung Team Eagles? 50, ay grabe. Ito talaga yung Lodi. Dapat talaga si Mentor Mike ang nag-share ngayong araw. 50 na yung direct niya. 69 kay Mentor Marivic. Ayan, ang grabe. Ang dami, no? Dapat nga, ano eh, hindi, well, anyways. Etong sharing na to is para sa mga bago. Para sa mga bago or may mga bagong dinidirect, no? Tip lang ito. Ito kasi yung natutunan ko nung ako po ay nagsa-start doing I Am Worldwide. Ang sabi sa akin ng mentor ko, get your first 2 ASAP. Actually, nakuha ko to kay Mentor Pitch. Nung pagka-join ko po, pagka-join ko, eto yung nakita ko. Kasi nung nag-join ako, sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sabi lang sa akin ng mentor ko, basta may mga trainings naman online sa YouTube, sa Facebook, nandyan lahat ng training ni I Am Worldwide. So, since naglabas na ako ng pera, sabi ko, why not? Aralin na din natin. So, nung nagse-search ako kung ano yung una kong gagawin, eto yung nakita kong video. Ipe-play ko lang to kasi memorable sa akin tong video na to. Very quick lang to. So, I hope malinaw yung ano. Hello everyone! Bibigay lang ako ng quick tips when it comes to prospecting, and if you are a new member of I Am Worldwide, welcome to I Am Worldwide, welcome to Team MVP, and yung i-discuss ko ang first goal mo. So upon joining, your first goal is of course to learn the business, but for you to earn ASAP, you have to be a mover. Okay, mover. So, paano ba maging mover? Ibig sabihin, kailangan mo makapag-refer ng dalawa. Isa sa left, isa sa right. Okay? So, ngayon, ano ba yung quickest way para maging mover ka? So, the quickest way for you to become a mover is basically to invite the close persons or close people around you. May it be your relatives, your friends, family friends, basta yung mga taong nakakasama mo everyday and yung mga taong hindi nakakatanggi sa'yo. Kapag inaya mo ng tara, samahan mo ko, pagkatiwalaan mo ko, so use those words, diba? Yung tignan mo lang, basta magtiwala ka sa akin. But the point is, ganito lang siya kasimple. Di ba nagdenegosyo tayo? If you're starting a business, ang gusto mo mga business partners basically sa simula, syempre gusto mo makasama yung mga family members mo. Kasi sila yung mga unang matutulungan dito sa ganitong business, and at the same time, sila din yung makikinabang sa effort mo. Okay? So, isipin mo mabuti, when you're starting this business, sino ba yung first 2 persons na gusto mong matulungan sa business? Yan, diba? Sino ba yung first 2 persons na kapag umasenso ka, gusto mo damay sila? Yon, okay? Kasi, one account policy lang tayo. Left, right.
Okay? Pag may next referrals ka, under ni either left or right mo. So, ibig sabihin, lahat ng maging effort mo, pasok sa kanila. So, it's best na yung close sa'yo, yung mag-benefit dun sa mga efforts mo. Diba? So, pwedeng kapatid mo, pinsan mo, parents mo, best friend mo, diba? Family, isang side. Kabila, yung close mo, diba? So, just find those two people na close to your heart na gusto mo umasenso kasama mo. Okay? Para mabilis ka mag-mover. Hindi mo naman kailangan na matuto mag-talk, gumaling mag-talk para maging mover. Ang kailangan mo lang, you just need to find those two people na sa tingin mong magtitiwala sa'yo at yung gusto mo na pag umasenso ka sa ganitong business, kasama mo sila kasi wala silang choice. Okay? Kasi yun yung first two mo. Okay? So yun yung pinaka-tip ko. Find those two persons tapos iset mo agad ng appointment. If I were you, huwag mo patagalin yung pagiging mover. Within a week, maging mover ka agad. Matagal na yung 2 weeks na or 10 days na hindi ka mover. Kasi, tinan mo, pag naging mover ka within a week, may income ka agad. Meron ka agad check. So, once na nagkaroon ka ng check, automatic, meron ka agad result. So, it will be easier for you to invite those people na medyo tagilid yung trust sa'yo or yung medyo they're looking for a result coming from you bago sila mag-join. But, if you have that check right away, mas madaling makapag-invite. So, i-goal mo agad on your first week, be a mover, find those two persons that's close to your heart, relative, best friend, or best friend mo. Okay? Dali mo sa office, whatever it takes. Or, pa-meet up sa coffee shop with your direct mentor. Okay? So, ayun lang. Be a mover, ASAP. God bless everyone. Ayun. So, yun yung pinakaunang training na na-attendan ko sa I Am Worldwide. Mentor pitch, ayun umulit yun. So, yun yung ginawa ko. Day 1 ko, pagka-pay-in ko, sabi sa akin nung nakita ko yung video na yon, get your first two fast. Sabi daw yung pinaka-close sa'yo, pinaka-malapit sa'yo. So, ang una kong in-invite ay yung friend ko. Kasi sakto, nung day na yon na nag-process ako ng pay-in ko sa I Am Worldwide, nung day na na-process yung pay-in ko, nag-message etong friend ko. Ayan, si Mentor Risa. I'm not sure kung nandito siya sa Zoom. Siya po ang pinakaunang direct na na-refer ko dito sa negosyong to. Nag-message siya sa akin, sabi niya, friend, ano kasi siya, prayer partner ko siya sa church. So, sabi niya, friend, is there anything I can pray for you? Oh, sabi ko, friend, may answered prayer ako. Kasi alam niya na nagpe-pray ako for an opportunity. Pero hindi ko pa nakakwento sa kanya yung nakita ko si I Am Worldwide. Tapos yun nga, no, sakto, nung that day na nag-pay-in ako, nag-message siya na if there's anything pwede niya ipag-pray sa akin. Sabi ko, I have an answered prayer. Can I share it with you? Hindi niya alam na IBP ko siya. So, that same day, kaka-process lang ng pay-in ko, meron na kaagad akong direct. O, di ba? Bonggang-bongga. Day 1 pa lang, meron ka ng 3,500 income. So, dun ko na-realize na ang ganda ng negosyong to. Wala kang background, kaka-join mo pa lang, meron ka na kaagad kinita, di ba? Hindi mo pa nga naaaral na maayos yung business. So, yan yung isa sa mga friend ko na kasama ko until now, she's still a member doing IAM as well. No, hindi siya gano'n ka-aggressive gaya ng ibang mga leader na ano, pero nandiyan lang siya, o 'di ba? User, isa 'yan sa mga malulupit na product user ko sa team natin 'no, kung mag-purchase yan ng product 30,000 to 50,000 a month, o 'di ba? Ganyan siya, kahit user lang 'yan. So yung second naman na na-direct ko is yung aking kapatid, o 'di ba? Sabi nga ni Mentor Pitch 'di ba, get your first two ASAP. So yun yung naintindihan ko pagka-join ko. Kaya yung aking genealogy, ang left ko, yung close friend ko, ang right ko, sister ko. So eto ding idea na 'to or etong process na 'to ang paulit-ulit na shine-share ko sa mga taong napapa-member ko and even yung video ni Mentor Pitch. Kasi yun yung pinakamabilis talaga na paraan para gawin yung business. Get your first two fast. So, be a mover ASAP. Yan talaga yung naintindihan ko nung nag-join ako sa I Am Worldwide. So, tip number 2, no, apart sa pagiging mover ASAP, plug in to power up or plug in and power up. So, how the I Am system helped me build from scratch is eto. I plugged myself in sa mga trainings,
sa mga mentorings, even sa mga events na meron si I Am Worldwide. So I started during the pandemic kaya most of the trainings and mentorings na na-attendan ko is puro Zoom lang talaga. But what I'm grateful is plugging in sa system ng team natin, ng grupo, 'di ba? Even the whole I Am Worldwide community. Hindi lang yung skill yung na-absorb mo or yung learnings, you're also building relationship with the other people na nasa community. Kumbaga, dito kasi sa negosyong 'to, hindi enough na connected ka lang sa upline mo or sa mentor sa direct sponsor mo or sa team niyo, kailangan connected ka talaga sa buong community. Kailangan connected ka sa buong community kasi hindi mo alam kung parang lahat may kanya-kanyang season, eh. May time na yung grupo mo powered up lahat, like yung mga like for example, nung may mga na-direct ka 'di ba sa umpisa excited sila pero hindi mo alam kung kailan si mawawala. So, kung hindi ka connected sa community, hindi ka connected sa ibang tao apart from your own group, baka ikaw mawala ka din. And kaya yung na-appreciate ko sa I Am Worldwide, eh, ang ganda ng community, 'di ba? Hindi ka lang matuturuan mag-level up yung skill mo, ma-improve yung personality mo, at the same time, you're connected with other people na kasama or katulong mong ginagawa yung business. So, yan po yung ginawa ko 'no, kaya yung dating walang background, 'di ba? Dating walang idea, mahiyain kasi introvert din po ako 'no, parang si Mentor Peach. Walang naniniwala na introvert ako, pero yun po yung totoo. Walang naniniwala na introvert ako, pero I'm 75% introvert according sa mga personality test na-conduct ko, 75% introvert. Pero from the daily routine na meron ako for the past 18 years ng buhay ko, yung routine natin doing I Am Worldwide turned into purpose. So, yung shift ko from corporate to calling, eto na po yun. So, nagsimula na tayong kahit kaka-training natin, kaka-plug in natin sa community, nagkaroon din tayo ng confidence or courage to share yung hope na meron tayo sa I Am Worldwide sa iba't ibang tao. No, na hindi ko talaga siya ginagawa dati. Hindi rin po ako magaling magbenta, hindi ako salesperson. Pero because of the training, and community na meron tayo, na-guide tayo, naturuan tayo kung paano natin magagawa yung business. So, ayan po yung mga times na ginagawa natin si I Am Worldwide ng part-time kasi I was still working, no, after the pandemic. Nung natapos yung pandemic, bumalik ako sa employment. Kasi I was pirated by Unilever nga. Ano 'yun, hindi naman 'yun ano, eh, intentional kasi, yung sister ko who was, hired by Unilever that time, kailangan ng pumunta ng New Zealand. Hindi siya pinapayagan mag-resign unless may kapalit. So, wala na siyang choice, ako yung vinolunteer niya. So, I was hired ng hindi nag-a-apply. So, ayun, kaya bumalik ako ng Bicol and I was doing IAM part-time. Pero kahit part-time na, yun yung maganda eh. Kasi natuto ka na, may community na ginagawa mo yung business, kahit part-time mong ginagawa yung business, nagagawa siya. So, nag-plug in ako hindi lang sa mga mentoring or training, I also plugged in sa mga events. Nung nasa Bicol ako, I got connected with the Team Bicol na under sa grupo ni Mentor Ven Harriet, 'di ba? Gano'n talaga si I Am Worldwide, walang crossline. Isa 'yan sa mga na-appreciate ko dito sa business natin, 'no? Kasi when I went back to Bicol, hindi ko alam kung paano ko gagawin yung business. Kapag nasa Metro Manila ka, okay lang, eh, kasi maraming MVP dito, 'di ba, na connected ka sa team mo and all. Pero kapag nakaalis ka na, 'pag bumalik ka dun sa lugar na wala kang masyadong ka-team, 'di ba nakakakaba? Pero ang maganda sa I Am Worldwide, we're one family. 'Di ba, one team tayo, isang pamilya kahit saang grupo ka man belong. Yun yung naramdaman ko sa Team Bicol 'no, shout out kay Mentor Ven Harriet. Never kong na-feel sa kanila na, "Uy, MVP ka ba't nandito ka, puro kami blast." Lahat sila blast, eh. Ako lang yung MVP that time sa, IBC Naga, pero never kong na-feel yun na I don't belong. Grabe talaga yung community. So, yan yung mga times na, ginagawa natin yung negosyo nung nasa Bicol. So, hindi lang sa mga trainings or mentorings, even to other activities na meron yung team natin, yung mga pag-share natin ng hope online, I got connected, 'di ba? Kung invite ka na speaker, just go. Kahit hindi ka pa masyadong magaling. Kasi sabi nga nila, 'di ba, you don't have to be great to start, but you have to start to be great.
So, nung nagsa-start po ako, hindi naman ako magaling magsalita. Actually, ano, nung nagsa-start ako, grabe yung kaba ko, pinagpapawisan ako ng malamig, gano'ng level. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, name-mental block pa ako. Pero dahil paulit-ulit nga nating ginagawa, until nasanay na lang. So, kahit every time na ipu-push kang mag-speak, 'di ba, kahit hindi ka ready, nagiging ready ka na. Tapos hindi lang yon, even sa community, sa like for example, I'm not sure kung meron ditong nakaka-attend ng Destined to be at the Top, 'di ba? Yun yung initiative ng team, I Am Worldwide, 'di ba? To get us connected to God, hindi lang sa business. So, headed by Pastor Noel Nanyes, yung spiritual mentor ni Press AM, 'di ba? So, iyon, umattend din tayo doon, and sa mga events ni I Am Worldwide, even mga mentorings with our top mentors. So, eto yung mga bagay na nakatulong sa akin to do the business and stay in the business kahit ano pa yung mga pinagdadaanan natin, o 'di ba? Kahit nawala na lahat ng mga kasabayan mo, 'di ba? Ito yung mga bagay na without you knowing, may big impact pala, hindi lang sa akin pati na din sa mga taong nashe-sharean ko nitong negosyo na meron tayo. So yun, naging connected lang ako sa offline and online activities na meron sa team natin. And also tip number 3, faith over fear. 'Di ba? When I started doing IAM, kinakabahan ako. Pero sabi nga nila, 'di ba, ano ba yung fear? False expectations appearing real. And kapag may fear ka, ibig ang tanong, nasaan yung faith mo? So ako, pinahawakan ko lang yung faith, and I would always go back dun sa verse na I can do all things through Christ who gives me strength. If may mga bagay ako na, hindi ko 'to kaya, or kinakabahan ako, or baka alam mo yun, may mga doubts and fears ka, I would always go back to that verse na I can do all things through Christ who gives me strength. And with that 'no, yung pagbi-build natin ng business with purpose and passion, eto po yung naging result. So ayan yung mga I think a year ago 'yan, awarding ng ano, IBC Naga 'no, second year anniversary nila. Without me knowing, sabi ko nga lahat blast yung nandun guys, ako lang yung representative ng MVP. Pero tayo po ay nabigyan ng 3 award, Top Unilevel, Top Direct Seller, and Top Mover. Isa sa mga top movers ng IBC Naga. I'm very grateful kay Mentor Ven Harriet kasi kahit hindi tayo blast, puro mga blast kasi yung nandun that time, nung nasa Bicol ako, ni-recognize niya tayo. That's what I appreciate about our community. Wala talaga kung nasaang grupo ka man, o 'di ba? So, ayan yung mga awarding. So, hindi lang 'yun 'no, yung hope na meron tayo, dapat we have to put it in action. Eto yung mga stories ng lives na nabago through our product and opportunity. And this is also one of the reason that keeps me, or that makes me stay in the business. Hindi lang yung vision na pinakita sa akin ni Lord nung nakita ko si I Am. What I'm grateful doing I Am is dahil dito sa mga stories na 'to. So eto po yung mga nasa grupo natin 'no, na few, just a few. There are a lot of stories, hindi ko na nalagay lahat, pero just a few of the testimonies kung gaano kaganda yung produkto natin at kumpanya natin, 'di ba? So isa diyan si Mentor Melanie from Antipolo, ka-church ko po 'yan, si Mentor Melanie. Dahil sa amazing barley, siya po ay maraming sakit-sakit before, marami siyang mga maintenance, and isa sa mga major na condition niya is nagkaroon siya ng pneumonia. So, naapektuhan talaga yung health niya with that, and mataas din yung blood sugar niya. But because of our amazing pure organic barley, ngayon po malakas na yung immune system niya, even yung blood sugar niya normalized na. So, hindi na yan pumapalya sa pag-inom ng barley. Oh, 'di ba? Isa din yan sa mga top user natin ng barley. So, from Mentor Melanie, na-produce naman yan si Mentor Maricel. So, si Mentor Maricel, isa sa mga leaders din sa grupo ko na ano siya, kumbaga malalim na siya, pang-5 level ko na ata siya. Pero dahil nagkaroon siya ng interest to do the business, but more than before siyang nagkaroon ng interest to do the business, meron po siyang hormonal imbalance. Matagal silang nagta-try mag-conceive ng asawa niya, pero ilang beses siyang nagkaroon ng miscarriage.
And every time na meron siyang period, sobrang ano yung parang hinihimatay siya sa sobrang sakit ng dysmenorrhea niya. But with the help of our amazing barley, na-correct po yung kanyang hormonal imbalance at yung baby na yan, no, yan si Jacob, 1 year old, no, last year na-conceive niya yung baby na yan. So, ganun po kaganda yung ating amazing barley product. And yung last na nandyan, yan yung isa sa mga recent na direct downline ko din kasi yung apply niya, hindi yan yung ano, may apply siya before her. Si Mentor Naomi from San Carlos, I think Negros, malapit sa Bacolod area or Negros. So, si Mentor Naomi po, nung yung apply niya, na-meet ko lang sa Facebook ads. Yung apply niya is also going through some health condition. Merong, anong tawag doon? Problem sa colon. No? At si Mentor Naomi ay isa sa mga nakasabayan nung na-direct ko sa hospital. So, dahil nakatulong dun sa na-direct ko, na nag-inquire lang sa ads, yung barley, na-share niya din yung barley kay Mentor Naomi. And that time, yung picture na yan, mapapansin nyo, wala siyang buhok kasi nag-undergo siya ng chemotherapy. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya mukhang may cancer except dahil na wala siyang buhok, no? Mukhang glowing, masaya yung aura niya. Kasi yan yung time na binalita niya sa akin na tapos na yung chemo niya. Oh, 'di ba? Tapos na yung chemo niya pero hindi siya mukhang may sakit. Wala lang siyang buhok pero masaya siya. And isa yung barley sa mga nakatulong sa kanya para lumakas yung resistensya niya at mabilis siyang maka-get over dun sa chemotherapy niya. So, on her way to recovery na yan si Mentor Naomi. So, these are just a few of the people na natulungan ng ating amazing product. So, yun yung isa sa mga bagay that keeps me going in this business dun sa mga stories na ganito, na yung ginagawa mong negosyo is something na nakakatulong sa maraming tao. And hindi lang sa health, pati na din sa wealth. So, hindi lang ako yung nagkakaroon ng bonus sa business na 'to or nagkaroon ng naging part ng 100, 200, 300K circle. Even yung ibang tao sa organization natin ay multiple times na din na naka-hit ng bonus. Yung iba na poster hindi ko na nasama dito kasi ano, hindi ko mahagilap. But yun, siguro next time malagay na. Pero ang dami na po yung naka-hit ng Give Me 5 and Just For You sa team natin. So, yung iba, kahit mga users lang sila, nakaka-hit sila ng mga Give Me 5 Just For You. O 'di ba? Gano'n kaganda yung compensation plan ng ating company. So, tip number 4 or 5 na ata 'to. Get connected, sorry hindi updated yung number. Get connected and build relationships. Very important kasi si I Am Worldwide is a network marketing business. Ibig sabihin, kung gusto mong lumaki, kailangan lumaki yung network mo and crucial yung pagbi-build ng relationship. Hindi lang sa directs mo, sa downlines mo, even building relationship sa upline, sa downline, sa crossline, to everyone. So, paano ba mag-build or get connected? Like yung isa diyan nakikita niyo yung naka-mask ako at may ukay-ukay. Yan po ay isa sa mga na-direct ko na office mate ko sa Bicol dati. So, part ng bonding namin mag-ukay-ukay, oh, 'di ba? Hindi ako maukay-ukay na tao. Pero dahil gusto kong mag-build ng relationship sa taong 'yan, kahit hindi ako maukay-ukay, alam mo ba yung time na 'yan, grabe napaka-crucial yung time na 'yan, eh. Kasi diyan sa ukayan na 'yan, sobrang ano 'yan, eh, ibang level yung ukayan diyan. 'Yan yung time na 'pag may bagong bukas, dumadagsa talaga yung mga tao, as in rumble talaga, guys. Feeling ko nga maiipot ako, madudurog ako ng mga panahon na yun, kaya never ako pumupunta sa mga ganyang lugar. Pero dahil sa taong 'to, 'no, napilitan ako, pero ang good news niyan, naging member po natin 'yan. 'No, kasama ko sa kanya kahit hindi ko gusto. Also sa mga crosslines like yan sa IBC Naga, 'no, kahit hindi tayo part ng Team Blast or ng Team Phenomenals, 'di ba, I get connected with them, was able to build relationships with them. So, naging friend na natin kahit nasa ibang grupo. And even sa mga downlines and members ng team mo, so paano ba to get connected? Join them kapag may mga IBP, samahan mo kung ikaw ay mentor na, may direct ka na, samahan mo. 'Di ba? I do, you watch. 'Di ba? You do, I watch. Yun naman yung ano eh, rule eh, kung gusto mo mag-duplicate. So, even sa pagkain or kung ano mang mga ganap like yung recent yung nasa picture, sinamahan ko yung downline ko na umattend ng birthday party, oh, 'di ba? Just to build relationship
with them and find new connections or prospects. O, 'di ba? So, eto are just some of the ang dami na kasing mga ano, but isa sa mga grateful ako 'no, na dahil connected ako sa ibang tao, hindi lang sa grupo ko or sa kung saan akong team belong. During that time na challenging or may mga time na yung mga kagrupo ko or yung upline ko may pinagdaanan, hindi ako nawala kasi connected din ako sa iba. So, shout out, I'm not sure kung nandito sila 'no, sa mga top mentors natin sa team, sila Mentor Shane, sila Mentor Jerby, 'di ba, sila Mentor Harleen. So, these are the people na nakatulong sa akin on my journey with I Am Worldwide. Si Ate Prim, isa 'yan. Nung mga panahon na nanghihina ako at nawawala ako, 'yan yung mga taong nagme-message sa'kin, "Yen, nasaan ka na?" Oh, 'di ba? Kaya kung ikaw matagal ka ng member ni Aya, may mga grupo ka na or may mga na-direct ka na ta's hindi mo makita, kamustahin mo. Malay mo, yung kamusta mo pala yung magpapabalik sa kanya, 'di ba? Kasi being with Ayam for several years now, may mga times talaga na magda-doubt ka, mapanghihinaan ka, minsan gusto mong mag-quit. And ano yung parang nagbi-bring back the fire is when you get connected to the same people na may fire din. And I'm just grateful na etong mga taong 'to, hindi lang sila yung mga taong kasama ka dahil may production ka, hindi lang sila yung mga taong kasama ka dahil, ah, on fire ka, but they are the people na would really keep in touch with you and get connected with you to ano, balik ka dun sa fire, oh, 'di ba? So, ayan, yan yung mga things. Dahil diyan sa mga yan 'no, na-experience na din natin na kumita ng 6 digits, oh, 'di ba? Eto yung hindi ko 'to in-expect 'no, na kumita ng ganyan kalaki in just a few weeks, 2 weeks income. When I was in the corporate world, it took me once to earn that, siguro mga 6 months to earn 6 digits. Pero with I Am Worldwide, kaya pala siyang kitain in just a matter of 2 weeks. So, 'yan yung kaka-share natin ng hope and looking for people na magpa-partner sa atin. At hindi lang 'yon, dito ko rin na-experience na posible pa pala yung passive income na 5 to 6 digits, o 'di ba? Yang uni-level income na 'yan, that's, maliit 'yan compared sa iba. Compared kay Mentor Michael, siguro si Mentor Michael mas malaki na diyan, eh, 'no? Yung kanyang uni-level, 'di ba? Maliit 'yan, pero sa akin malaki na 'yan. Kasi saan ka nakakita na wala kang ginagawa, na bumibili, hindi ko na nga kilala yung mga taong nandiyan, eh, nung tsinek ko yung sa uni-level. Sabi ko, "Saan kaya nanggaling 'tong 65,000 na 'to?" Hindi ko na kilala karamihan, siguro mga 10% lang yung kilala ko, pero may income. So, gano'n kaganda yung IAM business natin. Posible pala yung ganyan, 'di ba? Grabe, yung iba hindi ko kilala, so hindi ko alam kung saan nila binili, saang branch nila binili, 'di ba? So, gano'n kaganda, ang importante lang bakit may ganyan, na ibig sabihin napaasa mo do'n sa mga taong na-direct mo, yung na-direct mo naturuan din yung mga na-direct nila kung paano bumili ng product. So, yun yung kaya kailangan pagkatapos mag-join, 'wag yung nakuha mo lang yung pay in tapos na. As much as possible, tulungan natin sila na maintindihan kung paano gagawin yung negosyo, 'di ba? So, yun, kapag ginawa natin yung mga bagay na yon, yung health, time, and financial freedom, posible. Yan din, I believe yan din yung mga bagay na gustong ma-achieve ng lahat ng nandito ngayon sa Zoom, 'di ba? Out of 16 people na nandito, gusto rin natin yung mga bagay na yan. Pero ang tanong, nakapag-decide ka na ba? Kailangan nating mag-decide kung gustong-gusto talaga natin. Kasi kung gustong-gusto mo talaga, number one, dapat naka-open yung camera mo. Kasi yun yung natutunan ko, eh, 'pag uma-attend ng mga ganitong training or mentoring, dapat open cam ka, nakikita ka, 'di ba, nagpapakita. Pangalawa, dapat naintindihan mo 'to. Eto yung isa sa mga naintindihan ko din nung ginagawa ko si Aya Worldwide. Yung population ng ating company are composed of 99% users, 9% sellers, 1% builders. So, nung na-explain sa akin 'to, yang USB effect na 'yan, tinanong ko yung sarili ko, saan ko ba gustong mabelong? User lang ba, seller lang ba, or gusto kong maging part ng builder? And I decided to be part of the builder. Kaya kahit matagal na tayo dito sa I Am Worldwide na wala pang gano'ng kalaking resulta, nandito pa rin tayo kasi ako ay naniniwala ako na we're all in a process, oh, 'di ba? Lahat tayo nasa proseso, 'di ba?
It's just a matter of time na bubulusok yung malaking grupo na ibibigay sa'yo ni Lord, na it's just a matter of time na puwede kang maging successful. Pero mangyayari lang yun kapag ikaw ay nakapag-decide na at patuloy mong ginagawa yung business, 'di ba? So, yan yung mga bagay na natutunan ko. And lastly, eto na, just wanna share this with you. Kasi sabi ko, ano kaya yung something na makakapag-inspire dito sa Rising Eagles Ascend? So sabi ko, ako din, I am still in the progress, no? Nakikita niyo naman, di ba, wala pa tayong malaking result. So ako, naniniwala ako na I'm still in the process, kumbaga. Pero as I build my team, or as I reach out for the people na magiging part ng team ko, I wanna lead with love. Sabi nga sa First Corinthians, 1:13, oh, First Corinthians 13:13. Sabi diyan, "And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love." So let me summarize yung love with this. L as in leap of faith. Every breakthrough na meron tayo dito sa I Am Worldwide begins with a decision to leap. Nakakatakot sa simula lalo na kung wala kang background sa ganitong business, but it was a leap of faith that led me to a life of purpose. Naniniwala ako na lahat ng puwedeng pagdaanan natin dito sa negosyong 'to, ano na yun, naplano na ni Lord yun. It is finished, kumbaga. Kailangan lang mag-o-obey ka ba dun sa calling na nilagay sa'yo ni Lord, 'di ba? Ilalaban mo ba kung ano man yung vision na pinakita sa'yo ni Lord at the start, 'di ba? So, leap of faith. Pangalawa, you have to own your journey. Hindi mo puwedeng sabihin na, "Ay, hindi ako naging successful dahil sa upline ko, dahil sa downline ko, nawala kasi yung grupo ko, eh. Yung upline ko kasi hindi nagpaparamdam sa'kin, eh. Nawala na kasi yung upline ko, eh." Hindi natin puwedeng sisihin yung ibang tao, even the company, even the product, kasi marami naging successful kahit we have the same product, the same company, the same team, naging successful naman sila. So, you have to own your journey. No matter where you're starting, estudyante ka man, OFW ka, full-time mom, you have to own your journey, own your story, and don't compare it with anyone else's timeline. Kasi every person's story is valid. Testimony mo yun, eh. Own mo yun, kasi yun din yung panghahawakan mo na puwede mong magamit as you do this business to inspire a lot of people. So, another thing is V as in value people. Again, we're on a people's business. I hope we do this business hindi lang para mag-rank up, para magkaresulta, para kumita. I hope you really do this business with a heart na makatulong sa mga tao. Matulungan silang maging healthy, matulungan silang kumita, mag-improve, mag-grow, at ma-achieve din yung mga goals. Kasi itong business na 'to, sabi nga diyan 'no, this business is not just about sales or rank. It's about valuing people, building relationships, yung dreams nila, tulungan sila, and when you live with a heart to serve, success will just follow. Servant leadership, parang si Jesus, 'di ba? Si Jesus, he's already king, he's already God, but when he went down to earth, 'di ba, nung bumaba siya sa earth, he served the people. Sinerve niya yung mga tao. So whether may resulta ka or wala, just serve. Kasi what you give, kung love man yan, kung service man yan, kung hindi man yan give back nung taong pinagbigyan mo, God would always find a way to bring it back to you 1,000 folds. So, value people. Value mo yung mga taong na-direct mo, yung na-direct mo, value mo yung mentor mo, value mo yung upline mo, yung crossline mo, value people. Kasi kung ano yung value na binibigay mo sa world, sa universe, yun din yung ibabalik sa'yo. Oh, di ba? So, ayan yung mga natutunan ko along the journey. And last, no, empower others. The real joy comes when you lift others up, whether it's a teammate, a customer, or a loved one. Use your voice, your testimony, and your actions to empower someone to believe in themselves. Maraming tao, yes, maraming tao mabilis maging successful. Mga dominante, pag pinakitaan mo ng compensation plan, hahataw agad. May mga tao naman na, "Hindi, aralin ko muna." 'Di ba? May mga tao naman na nag-o-observe lang, 'di ba? Pero whatever personality, kaya nga may DISC tayo na training, eh. Whatever personality na meron sa grupo mo,
Whether team mo man yan, sa downline mo yan, or sa even cross lines, I hope yung life natin would something that could lead to empowering others. Something that will lift others up. Something that will give life to people, no? Hindi yung buhay mo yung nagiging reason para ma-down sila, ma-burnout sila, sumuko sila. I hope yung buhay ng bawat isa sa atin when you meet someone, no, 'pag na-meet ka, "Ay grateful ako sa taong 'to kasi eto yung tumulong sa'kin, na-inspire ako dito kasi ganito, ganyan, ganyan." Hindi yung nag-quit dahil sa'yo. Ang lungkot nun, 'pag gano'n. So, empower others, empower mo yung nasa grupo mo kasi hindi mo alam kung kailan sasabog 'yan, 'di ba? Hindi naman sabi nga nila parati ko 'tong naririnig sa training, lahat ng mga taong nashe-share-an natin ng hope wala namang nakalagay sa noo nila na agila ako. Hindi mo alam. And then na-observe ko 'no, lalo na sa mga team na nagla-last sa I Am Worldwide, hindi yung mga direct natin, eh, yung mga kaila-ilaliman na lumalabas yung mga agila talaga. So, kung yung heart natin is to empower each and everyone, 'di mas magaling, mas ma-achieve natin yung success. So, 'yan yung apat na bagay na na-observe ko that can help us do the business and stay in the business, 'no, kahit may resulta ka man or wala. So, last, let me end with this. Sabi diyan, "So have faith, take action, lead with love, and let's walk this journey together in I Am Worldwide." Keep moving, keep growing. Ito parati kong sinasabi. Never give up. Let's see each other at the top. So again, I am Simply Ye. I am an agent of hope and I am worldwide. So, ayun lang, Mentor Mike, ang aking share. I hope may mga natutunan yung mga nandito sa Zoom. For sure, maraming ups, maraming downs, tama. What made you not to quit? And what made you keep going sa business? That is I am wrong. Yan, pang Miss Universe ang tanong ni Mentor. What made me not to quit? Number one, because of the vision na pinakita sa akin ni Lord. Nung before ko nakita si I Am Worldwide. Ako kasi if other people are driven by results dito sa negosyong 'to, maraming tao ginagawa si I Am dahil kumikita sila, dahil may grupo sila or may malaki silang pangarap, gusto nila makaahon sa hirap, gano'n. Wala naman akong gano'ng kalalim na dahilan or sabi ko nga nung una, sabi ko, "Magagawa ko kaya si I Am?" Wala naman akong deepest why. Kasi okey naman ako, eh, yung trabaho ko okey naman, sumisweldo ka naman, yung pamilya ko hindi naman I mean lahat naman kami nakapagtapos, may mga work din. Alam mo yun, yung wala kang sobrang lalim na why talaga. So sabi ko, paano kaya ako magiging successful? Kasi yung mga nakikita ko mga top earner like sila Mentor Jervie, grabe yung mga buhay nila, may pang maalaala mo kaya? Ako wala akong gano'ng story. Sabi ko, "Lord, bakit gano'n?" Kaya siguro yun yung pinagdadaanan ko ngayon. Eto na yung story ko. Yung journey ko ngayon, sa dami ng mga hindi lang halata guys, pero marami tayong challenges na pinagdadaanan ngayon. Pero I think, yung process, yung season na meron ako ngayon, it's a preparation to the breakthrough or the next season kung saan ako dadalhin ni Lord. I always believe na lahat ng mga nangyayari sa atin may purpose, may reason. Kung yung ibang tao driven by results, by success, ako, when I take action, it's because the Lord told me so. Pinagpi-pray ko siya and then nag-answer si Lord kaya ako parang yung before ako nag-commit to full-time, before ako nag-decide na mag-I am, I was already praying, eh. Si Lord pini-prepare niya na rin yung heart ko kaya nung nakita ko si I am, nakita ko dun na galing 'to kay God. So kung magsa-stop man ako, alam ko na si Lord din yung magsasabi. Parang nung nasa corporate world ako, before ako naging staff ng ano tawag dito, ng Victory. Before ako naging staff ng Victory, I was praying for an opportunity tanggalin niya ako dun sa toxic environment na yun. And then ni-lead niya ako sa Victory. Na sobrang saya. Kumbaga, yung mga pinagdaanan ko as a corporate world, binild sa'kin dun yung excellence sa ginagawa mo, yung leadership kasi naging supervisor mostly na mga position ko supervisor managerial, eh. Yung leadership, pero nung dinala niya ako sa Victory, nung nag-work ako sa church as a kids admin, I think ang na-develop sa'kin dun yung dealing with people. Kasi sa corporate bayad yung mga tao dun, 'di ba? So, whether they like it or not, they have to do the job, 'di ba? Nandun ka para i-guide sila. Sa church, hindi bayad ang mga tao, puro volunteers ang nandun.
So, kung susunod sila, it's because of the relationship you've built with them or how you led them as a person or as a leader kung ifa-follow ka nila. So, hindi lang yung spiritual yung na-form sa akin sa church, pati na din yung dealing with people. Kaya nung dinala ko sa I Am Worldwide, sabi ko, kaya pala kailangan kong pagdaanan lahat ng hirap ko sa corporate, kaya pala kailangan kong pagdaanan yung character building and spiritual development sa church kasi mas grabe pala yung ipapa-experience sa'kin sa I Am Worldwide. Kumbaga prepare ka na ni Lord. So kung may mga challenges man, sabi nga to answer your question no Mentor Mike, bakit ako nag-stay? Bakit until now? Kahit ilang years na tayong ginagawa si I Am Worldwide, nandito pa rin. Kahit nag-quit na yung mga kasabayan ko, 'di ba? Wala na yung mga kasabayan ko. Hindi na nga kilala, I'm not sure kung kilala niyo pa yung team na pinanggalingan ko, eh. So, kahit na wala na sila, nandito pa rin ako kasi I'm always driven by what God has called me to do. And nung nakita ko si I Am, yun talaga yung vision na pinakita niya, eh. Yung three things na na-answer sa'kin nung nagpe-pray ako, nandun pa rin yun. Tsaka hangga't hindi ko pa, sabi nga nila sa training, 'di ba, hangga't wag kang, ewan ko kay Mentor EK ko ata 'to narinig, wag kang titigil hangga't hindi ka pa nagiging successful. Kasi 'pag na tumigil ka, mas lalo kang hindi magiging successful, 'di ba? So, nandun tayo na tina-try pa rin nating i-achieve or if i-fulfill yung vision na pinakita sa atin ni Lord. So, kaya may challenges, kaya kaya kahit may mga challenges, 'di ba, may mga doubts, may fears, may mga days din na tinatanong ko yung sarili ko, "Para dito pa ba ako?" Alam 'to ni Mentor Jerby, wala ba dito sa Mentor? Alam na alam 'to ni Mentor Jerby, parati ko 'tong tanong, "Baka hindi na ako para dito." Pero dahil nga dun sa vision na yun, dahil dun sa vision na pinakita sa akin ni Lord, nandito pa rin tayo. So, that's what keeps me going. Tsaka isa pa is yung community nga. The community that na-build mo na sa mga taong nandito, 'di ba? Yung grupo na nagtiwala sa'yo, hangga't merong isang tao na nagtitiwala sa'yo, tumuloy ka or kahit wala na. Sino yung isang tao nagtitiwala sa'yo? Si Lord. Hindi ka naman, ako naniniwala kasi ako na hindi ka dadalhin ni Lord sa isang bagay na hindi mo siya kasama or hindi ka niya tutulungan. Siya yung nagdala sa'yo dun, eh. So, siya din yung mag-i-enable para ma-fulfill kung whatever it is that He has called you to do. So, kung tatanggalin man ako ni Lord dito, siya din yung magko-close ng mga doors na bubuksan ko or papasukin ko at mag-o-open ng mga doors na kailangan kong pasukin. So, yun. Siguro yun, faith and vision, isa sa mga bagay. And also yung training, siyempre kaka-attend natin ng training, lumalalim yung foundation natin. Kaya crucial talaga yung training. 'Pag nanghihina ka, 'di ba sabi nila umattend ka ng training. 'Pag nanghihina ka, nagda-doubt ka, kumausap ka. And true yun 'no, ang dami ng beses like for example nung isang araw, nada-down ako ayokong mag-talk. Kasi puro rejection yung mga kausap ko. Tapos biglang nag-message yung downline ko, "Mens, punta tayo sa ganito kasi may kakausapin ako." Alam mo yung nakausap namin, positive yun, magja-jade yun, may inaantay lang na budget. O kung nagpadala ako dun sa ano, down moment ko, eh, di sana hindi namin napresentan yun, di sana wala siyang walang magja-jade dun sa downline ko na kailangan ng help. So, kailangan mo lang talagang gawin yung mga bagay na that would lead you closer to your goals or your visions dito sa negosyong ginagawa natin. So, ayun. Ito, question ni Mentor Ikay. Thank you, Mentor Ye, for sharing. Ask ko lang po, ano DIS ninyo and what did you choose? I am despite na may options ka sa labas. Thank you. Ayan, ang DISC ko po ako ay DC. Pero minsan feeling ko S na ako. Sabi ko kasi gusto ko maging S gaya ni Mentor Ikay, eh, kasi yung mga S sa company top earner, 'di ba? Mentor May, S, Mentor Ikay, o 'di ba, our walking dream board. So minsan gusto ko na, kaya feeling ko nagiging S na ako ngayon. Hindi, joke. Pero DC po talaga yung aking personality. Halos pantay yung pagiging dominant and corrective ko. Minsan mas lumalamang yung C, pero DC talaga siya for some reason. Ang daming ng beses na nag-conduct ako ng test ng DISC. Though hindi kasing dominant ni Mentor Jerby kasi si Mentor Jerby is highly dominant. One time nag-test kami ng sabay. Siya I think nasa ano siya, eh, 70% dominant. Ako nasa 50 plus, gano'n. So, gano'n yung ano, hindi ako gano'n ka-dominant. Pero
C ako, halos pantay, DC. 33-33 ata yung dominant corrective kong personality. Kaya it really takes some time. Makikita niyo din yung results ko guys, abangan niyo lalabas din yan. Pine-prepare lang tayo ni Lord. Pero yun kasi may season talaga nun, lalo na nung nakasama ko si Mentor Jerby kasi kilala niyo naman 'di ba si Mentor Jerby, napakadominante. Pagkasama mo siya feeling mo S ka na. Sa magiging meron dito mga dynamo alam niyo yan. 'Di ba? 'Pag nandiyan si Mentor Jerby feeling mo nagiging S lahat ng kasama niya. Pero yun, isa yun sa mga ano, pangarap ko maging S kasi wala rin akong I, eh. DCS, may S ako. Pero ngayon nga sabi ko nga, sabi ng iba, "Baka S ka na mens kasi hindi mo pa nalalabas yung resulta mo and all." Sa ibang bagay dominante ako, pero darating din tayo sa time na magiging dominante tayo. So, anong tawag diyan, pero yun pangarap ko talaga maging S kasi yung mga S, eh, mga top earner. 'Di ba, ang galing nila mag-deal with people, tsaka yung patience nila to the highest level talaga. So, isa rin 'yan sa mga pangarap ko maging S. Tapos ang isang tanong ni Mentor EK sabi niya, "Why did you choose IM despite may options ka sa labas?" Number one, ayoko ng mag-work. 17 years or 18 years in the corporate world, nakakapagod siya. Tapos at the end of the day magba-back to zero ka. Yun kasi yung na-experience ko nung nag-pandemic, eh. Kahit anong taas ng posisyon mo, tawag sa'yo manager, 'pag nag-resign ka, wala, back to zero ka. Yun yung nakita ko sa IAM na ibang-iba. Sa simula, siyempre may bini-build mo, eh. Nagsa-start ka pa lang, bini-build mo pa yung grupo mo. Pero as you do it, as you do the business, as you build your business or build your people, darating yung time parang sila Mentor Ikay, sila Mentor Peach 'no, na kahit wala ka ng ginagawa, yun yung gusto kong ma-reach, eh. Hindi ako magre-resign sa resign talaga, hindi ako magki-quit hangga't hindi ko nare-reach yung point na wala ka ng ginagawa, nasa ibang bansa ka para mag-travel pero yung income mo hindi bumababa sa 6 digits. Yun yung mga bagay na nakita ko na wala sa corporate world. So, ayoko na talagang mag-work tsaka sabi ko din kasi nung grumaduate ako at the age of 40 to 45 retired na ako, ayoko ng mag-work. Kaya nung nakita ko si I Am Worldwide nasa 30s ako nun, eh. Si I Am Worldwide, sabi ko, kung eto pa rin I've been in the corporate world ng 17 years na, imposible pa rin yung mag-retire. 'Di ba, yung na-compute sa'tin yung material wealth, sabi ko yung material wealth ko 2 months, 4 months lang wala na, dead na ako. 'Di ba, wala namang nakakaipon ng milyon sa corporate world, eh. 'Pag nawalan ka ng work, ang material wealth mo magla-last lang pala ng 4 months, 6 months, 'di ba? Pero sa I Am Worldwide 'pag na-build mo siya ng tama, yung negosyo, it can serve you a lifetime. Hindi lang lifetime, something that you can pass on from generation to generation and dun ako excited. Kasi ako hindi naman mayaman yung pamilya ko pero walang ipapamanang milyon-milyon yung mga magulang ko, walang ipapamanang negosyo yung magulang ko. Wala silang may lupa, yes, pero yung lupang meron sila, something na ayaw ko namang tirhan kasi napakalayo, 'di ba, sa Bicol. Sa liblib na lugar, oh. So eto yung negosyong puwede mong ipamana kahit nasaan ka pa. Yun yung isa sa mga nakita ko, eh, na you can pass it from generation to generation. Yung kahit wala ka pang anak maipapamana ka na sa kanila. So yun yung something na I'm looking forward to, why I chose I Am compared to other options. Kasi yung ibang options ko, kung babalik ako sa corporate world, is mag-ibang bansa. Pero 'pag nag-ibang bansa ka, grabe yung trabaho, 'di ba? Ang dami pang dadaanan para makakuha ng work sa ibang bansa. Unlike I Am Worldwide, 'di ba, yung mga top mentors natin nakakapunta naman sa ibang bansa, pero hindi mag-work, to travel. So yun yung something that mas pinili kong gawin si I Am. So kahit madaming challenges, yung challenges ko ngayon hindi lang sa grupo, hindi lang sa family. Kasi yung family ko parati nilang sinasabi sa'kin, "Tagal mo na diyan, mag-quit ka na kaya? Pumunta ka na lang New Zealand." Kasi may mga kapamilya ko nasa New Zealand na ngayon, eh. "Sumunod ka na kaya dun?" Gano'n yung mga sinasabi nila sa'kin.
or maghanap ka na lang ng asawa. Maghanap ka na lang ng asawa, mag-asawa ka na, mga gano'n yung sinasabi nila sa'kin, eh. Pero hindi, eh. Eto kasi yung pinakita sa'kin ni Lord, eh. So, kahit may challenges, may peace ako na yung ginagawa ko something that God has called me to do, ayun. So, kaya mas pinili ko si I Am Worldwide.